Okay. Mga utod, kadtuan na gamay ang kay Daniel, worshiping image again. Buot silingon, may kaangtanan sa istorya ni Shadrach, Meshach, Abednego nga ginpatukod ang statwa, nag-announce na daan ang hari nga sa tion mahuman na ini ang statwa, wala sang isa sa inyo gid except lang kay Daniel nga magyaob. Kag siling niya sa pagyaob sina hindi basta-basta. Ang siling ni Nabucodonosor, sa pagtunog sang budyong, sa pagtunog sang trumpet, gingamit nila hambal ni Ellen White nga tunog sang budyong. Anong buot silingon sang tunog sang budyong? Tunog sang trumpet. Anong buot silingon? Gingamit ina siya sa time ni Nabucodonosor, sa time ni Daniel, sa time ni Shadrach, Meshach, Abednego. Gingamit ina siya ni Nabucodonosor. Nga, anong buot ipaabot niya sa bilog nga katawhan sa nga time. Nga kung mag-abot na ang tawag na tunog sang budyong, dapat ang tanan magyaob. Anong buot silingon? Budyong, ang buot silingon sina? Power. Inang tunog sang budyong nga power tingog ni Nabucodonosor, dapat tanan gid magyaob. Pero ang naming istorya mo ni, naalarma na si Shadrach, Meshach, Abednego kag si Daniel sa nga time nga kung mahumana sina gid nga week. Ina na nga inadlaw, tanan gid mag-worship, tanan magyaob. Nga ang pamangkot amo ni, nga wala gid nag-negotiate si Shadrach, si Meshach, si Abednego nga nagpalapit sa kay Daniel, nga magsiling, Daniel, friend kita. Pwede isingit mo kami anay sa hari nga kung pwede hindi lang kami dito mag-intra. Kaya kapag mag-intra kami, hindi man kami gapon magyaob, mahuyan lang siya. Diba? Wala sang record sa Biblia, wala record sa prophecy, nga nagpakitluoy ang tatlo. Karon, kadto kita sa Mateo. Ang siling sang Mateo, sa subong nga panahon, ginsugo ni sa aton. Nga siling niya, kapag may nagapakilala nga aring Kristo, may butig nga manalagna, ayaw ko magkanto nito. Nga at hag na gid sa mata ni Shadrach, Meshach, Abednego nga nagpatukod sila sa statwa kay among i-worship nila. Nga nagkadto pa si Shadrach, Meshach, Abednego. Sister Pasigado, for example, amo ni. Ari may laygay sa Biblia Kapag may nagapakilala nga Kristo, butig nga manalagna, may nagapangulong, sila niya ayaw ka mo magkadto dito. Kay ako nga Dios ang maimon. How much more nga ang statwa nga naghatag sang alarma, naghatag sang final nga kapag matunog ang budyong tanan magyaob. Nga ang anak sila sang Dios nagkadto dito. Kadlaw sigado. Nga nagkadto sila. Di ba ginwarningan kita nga hindi kita magkadto. Karon balaan gid nila nga dapat mag-worship ka gito. Kag ang kaduwa nga pamangkot amo ni. Nabalaan sang tanan nga katawhan lalo na si Daniel. Kagin bulungan niya man si Shadrach, Meshach, Abednego nga ang utos, kung sa Tagalog pa, ang lahi nga gin-approve dito sa Babylon, tama? Babylon, Okay. Nga wala gid naghambal sila nga Daniel, pwede isingit yung sa hari ay. Kay naka-alarma, nagbato na kita lahi, approve na nga lahi dito sa Babylon. Nga kapag magtunog inang budyong, siling niya, ang hindi magyaob. May ginpakita na kadaan si Nabucodonosor, nga ginpainit inang siyang ditawag nga hurnuhan, nga tuman kainit, balaan sa tanan nga katawan dito sa Babylon, nga ang hindi magpate, iitsa dito. Karon, nabalaan man ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, nga hindi gid man sila mag-stand. So dapat hindi sila magkadto dito, kay sundon lang Biblia nga hindi kayo magkadto, nga nagkadto. Kag sang nagkadto sila, nabalaan nila nga hindi man sila magyaob other in win. Kag sang wala na sila nagyaob, nabalaan nila nga dakpon gid sila kay itigana dito sa kalayo. Wa ilabot nga nagsinggit ang mga soldado, Haring Nabucodonosor. Nakita man sa mata ni Nabucodonosor nga may tatlo gid nga nagsuay. Balikan ko pamangkot, Sister Minda. Ginisay-say ni Ellen White dira sa Patriarchs and Prophet. Nga sa ito nga time, nabalaan ni Shadrach, Meshach, Abednego, nga hindi dito magkadto, pero nagkadto sila. Ang pamangkot, nga nagkadto sila, mga utod, kay ang lahi
Amo ni sabat. Kay ang lahi sa nga time sa Babylon, hindi ka pwede nga magpabilin didto sa imo nga balay o kung sa imo ginaistaran. Kadto ka gid. Sunod ka gid. Okay. Ang pamangkot pagit kadua, nabalaan nila bala nga sunugon sila. Ang sabat, nabalaan nila nga sunugon sila. Kung nabalaan nila ba din idiwin nga sunugon sila, nga wala sila naghirit, wala sila nagpakitlooy. No? Nga wala sila nagpakitlooy? Ha? Pakita nila sa katawan nga bayaan ng Diyos, sila sa kamang sila. Okay. Very good. Siling ni Brother Bong, wala sila nagpakitlooy kay buot gid sang tatlo nga ipakita nila nga may arag sila Dios nga makasarang makabulig sa ila. Sakto? Anong pundasyon sa tatlo? May close relationship sila kay Jesus. Siling ni Ellen White na establish sa ila nga una-una kag tagipusoon, bisan pa sa niya sa kalutalutahan sang ila nga mga tulan ni Shadrach, Meshach, Abednego, nagpuyo na didto siling niya ang balaan nga espiritu. Early Christian persecution, ara sa atong leksyon, di ba? Ang pamangkot amo ni Sir Pasigado. Magsiling kita nga early Christian persecution sa sano ini natabo. Kag sino adto nga mga katawhan sa Biblia nga na-mention nga isa sila nga ginpatay. Sa nagabasa leksyon? Sino nakabasa leksyon? Ikaw lang? Okay. Pamangkot ko, Brad. Muna, Brad, oh. Ang early Christian persecution, base sa atong leksyon, buot silingon ang mga Christian gin pamatay sang mga Romans, pagan. Tama? So, sino adto nga mga tao, ang isa nga na-mention o kung duwa nga na-mention sa Biblia, nga ginpatay. Kag samtang ginapamatay ang mga Christian, base sa atong leksyon, base sa prophecy, siling ya, nagadamo ang mga Christian. Ikadua nga pamangkot, sang sano ina natabo ang ginatawag early Christian nga paghingabot. Why? Ihatag ko sa inyong background. Ang ginatawag nga early Christian persecution, mga utod, natabo ina sang 1,260 days. Ginatawag ina siya nga Dark Ages. Tama? Okay. Karon kay naong pinakamo sa natawag nga Dark Ages, sino adto nga mga katawhan ang isa nga kilala ninyo nga ginpatay? Isa sa to sa early Christian ginpamatay, si Pedro ginano? Ginbitay sa suli. Sinong isa nga ginutan ulo? Si Santiago. Sang time ni Santiago, no? Damo, lain naman to nga Herod. Pero sa una nga time, ang mga hari ginatawag Herod. Herod. Okay. Balikan ta ang ginambal ko gina. Diretso nga istorya. Kapag nagapabulong kita sa babaylan, naimon gidya ang Dios nga matutuod nga ang ara kanang paidalom sa nang babaylan nga iya na espiritu ni Satanas. Okay, sa leksyon nato mga utod, ang early Christian amo adto ang Dark Ages ang 1,260 days nga natabo dito sa time nila ni Pedro kag ni Santiago. Kag mga utod, ang worship again the image about kay Daniel 2 sa kay Shadrach, Meshach, Abednego. Buot silingon nga ginbuligan si Shadrach, Meshach, Abednego kay may relasyon sila sa balaan nga espiritu. Kag ang balaan nga espiritu ila gindeklarar nga tindugan nila ang kalayo kay ginutwas na ang ilang nga mga joint, ilang nga mga tulan, ginpurify na sa balaan nga espiritu. Ang leksyon nga makuha niyo mo kang nakon, nga subong pa lang maka-exercise kita samtang pa wala nagtakop ang kaluwasan. Mahimo naton. Makasiling pa kita ng Ginoo. Pertiya sa akong bala ka makasasala mo. Isugid sa Ginoo kay wala sang sala nga hindi patawad sang Dios. Pero kung masaling ka Ginoo, generalize na lang niya. General lang na Ginoo, bug-usa ako sa magpatawad. Pero ang Book of Sin, o study niyo lang Book of Sin, amo ni nga minuto, amo ni nga oras, amo ni imo sala, may title na ginalistahan ni Satanas. Inalista man sang angel,
Pero kapag ginpana sang angel ang imo sala nga sila ka Ginoo, ginkuha ko tong hindi akon. Ginoo nagkadto ko sa piyak nga balay. May piyak ko Ginoo, may piyak ko nga balay Ginoo. Ang ngalan amo ni. I-mention mo kini sa Dios. Kag siling sang Ginoo, ipardon panason imo ngalan sa book of sin kag butangan dira ngalan nga pardon. Tutuod lang, ang tanan nga sala nakita na sa Ginoo wala lipod sa mata. Pero ang process sang bugay sang Dios para maabsilto ka, makaangkon ka sang bugay sang Dios, kinahanglan nga ituad mo na sa iya, Ginoo mo ning sala ko. Pero nabalaan sang Dios nga mo na sala mo, kinahanglan sa process sang bugay, isugid mo gyapon sa Dios. Kapag ginsugid mo sa Dios, mapirdi na si Satan kay ginsugid mo sa Dios. Pero kung wala mo ginsugid, ni Satan sige, simbalang gyapon pero may ginakaptan ko di nga alas. Final judgment, akon inihirit sa judgment. Nga may sala, wala sa gipatangaywan, patawad si De La Cruz. Oy, hindi kayo pero wala kaya, example talang ka ha. Okay, pamangkot na din. Doon pamangkot din, example ko, lasa ni pamangkot, hindi na kaya, tago na dayan. Ambot lang sa inyo, kung kumpurmi ka mo sa batugangin nyo lang galing. Ako na pamangkot ni Brother Edwin, nga si Moses. Araman tong espiritu, nga nabalibad siya. Mga utod, basahon ta ang nalipat ko sa libro, basta nabasa ko Brother Edwin, nagdeklarar ang Biblia, nagdeklarar man ang prophecy, nga kaugali nagidya, batasan nagidya ni Moses nga humble. Ginmention siya sa Biblia nga the humble man on earth, wala sang iban si Moses. Isa adto nga bisan ang Dios iya ginpakitaan sang pagka-humble nga Ginoo, pero kaya ni Moses. Galing bisan sa Ginoo napakita siya nga humble siya, pero kaya ni Moses. Amo to nga gintulon isa sang Dios kay humble si Moses. Way siya nagdaso-daso nga kangay ni Pedro. Nga Ginoo kaya ko. Si Moses nga Ginoo, hindi ko ya kaya, pitla ko. Humble si Moses. Okay, nasabat? Adto ta kay Jonah. Ang kay Jonah nga pamangkot siya mo ni. Nga wala nagpati si Jonah sa Ginoo na malibad. Okay, ang sabat amo ni. Nabasa ko sa istorya ni Jonah. Wala nagpati si Jonah, siling niya, Jonah ran from God. Wala siya nagpati, nagragyo siya, nagpatarsis siya. Tama, nagpatarsis. Oh, imbis ni Ninibe, nagpatarsis. Ang ginpakita kay Ellen White, nga hindi gid si Jonah magkadto sa Ninibe, kay siling ni Ellen White, ginakaugtan ni Jonah ang tanan nga katawhan sa Ninibe. Sa siling niya sa rason, ang rason nga gapuot iya dughan kay dira siya Ninibe, taga Ninibe si Jonah. Nagpalagyo si Jonah from Ninibe kay nagadumot siya sa taga Ninibe. Ang rason amo ni kay ang iya nga father ginpatay sang mga soldado sang mga taga Ninibe. Amo ato nga pagkabalo ni Jonah nga siling niya papason ko. Siling niya ang Ninibe kung hindi sila maginunsol. Siling ni Ellen White, nalipay si Jonah. Niya, yes, makapalos ko kung papason ang Ninibe. Amo to nga hindi sa maghatag warning, Brother Edwin. Pero, dalagin sa gyapon sang Dios dito, kay nakita sang Dios, kasi sa time, si Jonah prophet ng gyapon. Nga siya ang may kapasidad nga magpaliso dito sa taga Ninibe. Kaya ang kanami sa to, mirakulo ang natabo dito sa Ninibe, kay hindi iya basta-basta, no? Hindi basta-basta, nga si Jonah nag-abot sa Ninibe, kundi naalarma ang bilog nga katawhan, nga makita nila, nga may balod nga dako, nga nagdapya sa kili sa dagat, kag naalarma ang mga tao, kag nakita nila nga may dako nga isda gidya, nga nag-amat-amat nga ang baba. Basahan nyo ang istorya ni Jonah sa istorya ni Ellen White. Nalipat ko as The Splendor of Shadow, nga libro ni Ellen White. Basahan nyo, The Splendor of Shadow. Ginbasa ko na, Sister De La Cruz. Pag nangasang isda, nagalantaw din ang mga katawan sa iskili sa dagat. Kag, bukwa si Jonah. Pag abot dito, ginpabayuan niya na si Jonah, ginpaliguan niya na si Jonah, kag excited ang mga tao, nga, kung anong ihambal ni Jonah. I think igihambal ni Jonah, mensahe sa Diyos na kinulsol sila. Pa niya,
So, okay na? Okay. So, mga utol, may natatay, sini nga aga, may oras kita ginalagas.